Sa isang tahimik na baryo na napapaligiran ng malalawak na palayan at luntiang kabundukan, naninirahan ang 17 taong gulang na si Mara kasama ang kanyang lola na si Aling Rosa. Matagal nang ulila si Mara, bata pa lamang siya nang bawian ng buhay ang kanyang mga magulang dahil sa isang trahedyang naganap habang sila ay naglalakbay patungo sa bayan. Simula noon, si Aling Rosa na ang nagsilbing ina, ama at gabay niya sa buhay. Mahirap lamang ang kanilang pamumuhay. Ang maliit nilang bahay na yari sa kahoy ay nakatayo sa gilid ng baryo, malapit sa isang sapa na dumadaloy mula sa kabundukan. Tuwing umaga, maagang nagigising si Mara upang tumulong sa pagtatanim ng gulay at pag-aalaga ng ilang manok na siyang pangunahing pinagkukunan nila ng pagkain. Sa kabila ng kanilang kahirapan, kilala si Aling Rosa bilang isang mabuting babae. Madalas siyang lapitan ng mga kapitbahay upang humingi ng payo. Marami ang nagsasabing tila may kakaibang karunungan ang matanda dahil alam nito ang mga halamang gamot at mga lumang kwento tungkol sa kanilang baryo. Ngunit may isang bagay tungkol kay Aling Rosa na matagal nang ikinagugulat ng mga tao. Sa loob ng kanyang silid ay may isang malaking lumang banga na hindi niya kailanman hinahayaang galawin ni numan. Ang banga ay kulay kayumanggi, may mga ukit na hindi maintindihan ng mga taga-baryo. Makikita rito ang mga simbolong kahawig ng mga dahon, ibon, bituin at alon. Ayon sa mga matatanda, napakatanda na ng banga at maaaring mas matanda pa sa mismong baryo. Minsan, habang naglilinis si Mara ng bahay, sinubukan niyang ilipat ang banga upang mapunasan ang ilalim nito. Ngunit agad siyang napigilan ni Aling Rosa. Mula noon ay hindi na muling nagtangkang hawakan ni Mara ang naturang sisidlan. Lumipas ang mga taon at lalo lamang lumalim ang kanyang pagtataka. Bakit napakahalaga ng lumang banga? Ano ang mayroon dito? Bakit tila natatakot ang kanyang lola kapag may nagtatanong tungkol dito? Tuwing gabi, madalas makita ni Mara ang kanyang lola na nakaupo sa tabi ng banga habang tahimik na nakatanaw sa apoy ng lampara. Minsan ay tila may kausap itong hindi niya nakikita. Kapag tinatanong niya ang matanda, simpleng ngiti lamang ang kanyang nakukuha bilang sagot. Isang gabi ng tag-ulan, habang malakas ang buhos ng ulan sa bubungan ng kanilang bahay, napansin ni Mara na tila mas balisa kaysa karaniwan ng kanyang lola. Paulit-ulit nitong sinusuri ang pagkakatakip ng banga. Paulit-ulit din itong tumitingin sa bintana. May problema po ba, Lola? Tanong ni Mara. Matagal bago sumagot ang matanda. May mga bagay na mas mabuting manatiling lihim, sabi nito. Hindi na nagsalita si Mara. Ngunit lalo lamang siyang naging mausisa. Kinabukasan, nagpunta siya sa palengke upang magbenta ng mga gulay. Habang naroon ay nakasalubong niya si Mang Isko, ang pinakamatandang lalaki sa baryo. Napansin ng matanda ang kanyang pag-aalala. Tila mabigat ang iniisip mo, Hija, sabi nito. Nagatubili si Mara ngunit sa huli ay nagtanong siya. Kilalang kilala ninyo si Lola Rosa. Alam ninyo po ba ang tungkol sa lumang banga sa kanyang silid? Biglang nagbago ang ekspresyon ng matanda. Parang may matagal ng alaalang bumalik sa kanyang isipan. May mga bagay na hindi dapat hinahalungkat, sagot nito. Pero bakit po? Napabuntong hininga si Mang Isko. Dahil may mga lihim na kapag nabuksan, hindi na muling maisasara. Lalong nalito si Mara. Bago pa siya makapagtanong muli, ay nagpaalam na ang matanda at mabilis na naglakad palayo. Buong maghapon ay iyon ang laman ng kanyang isip. Pag-uwi niya ay nadatnan niyang nakaupo si Aling Rosa sa harap ng bahay. Tahimik lamang itong nakatanaw sa kabundukan. May lungkot sa kanyang mga mata. Lola, may gusto po akong itanong. Tumango ang matanda. May kinalaman po ba ang banga sa ating pamilya? Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Pagkaraan ay tumingin si Aling Rosa sa kanyang apo. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Mara ang takot sa mga mata ng kanyang lola. Oo, iyon lamang ang sagot nito.
Ngunit sapat na iyon upang lalo pang mag-alab ang kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan. Makalipas ang ilang araw, ay lumala ang kalagayan ni Aling Rosa. Madalas itong ubuhin at mabilis mapagod. Hindi na nito kayang magtrabaho sa hardin gaya ng dati. Nagsimulang mag-alala si Mara. Isang gabi, habang nagpapahinga ang matanda sa kanyang higaan, hinawakan nito ang kamay ng apo. Mara, opo lola, darating ang araw na kakailanganin mong malaman ang lahat. Napaupo ng maayos si Mara. Ang alin po? Tumingin si Aling Rosa sa kisame. Ang lihim ng banga. Mabilis na tumibok ang puso ng dalaga, ngunit hindi na agad nagsalita ang matanda. Parang nag-iipon ito ng lakas. Hindi pa panahon ngayon, mahinang sabi nito. Kapag dumating ang tamang oras, ikaw mismo ang makakakita ng katotohanan. Hindi na nakapagtanong pa si Mara. Kinabukasan ay lalo pang humina si Aling Rosa. Dumaan ang ilang linggo at unti-unting naging sakitin ng matanda. Marami sa mga taga-baryo ang bumibisita upang kumustahin siya. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, tila mas lumalapit ang isang hindi maiiwasang pangyayari. Isang gabi, habang maliwanag ang buwan sa kalangitan, nagising si Mara dahil sa mahinang tawag ng kanyang lola. Agad siyang lumapit. Nakahiga si Aling Rosa ngunit gising na gising ang kanyang mga mata. Mara, opo lola. Dahan-dahang itinuro ng matanda ang direksyon ng kanyang silid. Nasa ilalim ng banga ang susi. Napakunot noo ang dalaga. Susi po? Tumango si Aling Rosa. Kapag wala na ako, huwag mo agad bubuksan ang banga. Bakit po? Hintayin mong lumitaw ang 3 bituin sa ibabaw ng bundok sa gabi ng kabilugan ng buwan. Hindi maintindihan ni Mara ang ibig sabihin nito. Ngunit bago pa siya makapagtanong ay muling nagsalita ang matanda. Pangako. Pangako po. Ngumiti si Aling Rosa, isang malungkot ngunit payapang ngiti. Pagkatapos ay ipinikit nito ang kanyang mga mata at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mara ang malamig na hangin na tila dumaan sa buong bahay. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit pakiramdam niya ay may malaking pagbabagong paparating sa kanyang buhay. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang lumang banga sa silid ni Aling Rosa ay tila naghihintay. Naghihintay sa araw na mabuksan ang lihim na mahigit maraming dekada nang nakatago. Lumipas ang ilang araw matapos ang gabing iyon. Nanatiling nakaukit sa isip ni Mara ang mga huling salitang binitiwan ng kanyang lola. Hindi niya maunawaan kung bakit napakahalaga ng lumang banga at kung ano ang kahulugan ng mga sinabi nitong tungkol sa 3 bituin at sa gabi ng kabilugan ng buwan. Ngunit bago pa niya masagot ang mga tanong na iyon, isang mabigat na pangyayari ang dumating sa kanyang buhay. Sa pagsikat ng araw isang umaga, tuluyan nang pumanaw si Aling Rosa. Nabalot ng lungkot ang buong baryo. Maraming tao ang dumalo sa burol ng matanda. Lahat ay may mabubuting alaala tungkol sa kanya. May mga magsasakang tinulungan niya noong panahon ng tagtuyot. May mga batang ginamot niya gamit ang mga halamang gamot mula sa kabundukan. May mga pamilyang binigyan niya ng pag-asa sa panahon ng kanilang paghihirap. Habang nakaupo si Mara sa tabi ng kabaong ng kanyang lola, pakiramdam niya ay nawalan siya ng huling taong maituturing niyang pamilya. Hindi niya mapigilang umiyak. Tahimik siyang nakatitig sa mukha ng matanda. Parang natutulog lamang ito. Parang anumang oras ay magigising at tatawagin siyang muli. Ngunit alam niyang hindi na iyon mangyayari. Matapos ang libing lalo pang naging tahimik ang kanilang bahay. Wala na ang mga paalala ni Aling Rosa tuwing umaga. Wala na ang mga kwento nito habang naghahapunan. Wala na ang kanyang mahinahong tinig na nagbibigay ng kapanatagan sa bawat araw. Ngayon ay si Mara na lamang ang mag-isa. Sa unang gabi matapos ang libing, hindi siya agad nakatulog. Naupo siya sa sala habang nakatitig sa ilaw ng lampara. Maya-maya ay napatingin siya sa nakasarang pinto ng silid ng kanyang lola. Naroon ang banga. Naroon din ang mga lihim na matagal nang itinago ng matanda.
Muntik na siyang tumayo upang buksan ang silid. Ngunit naalala niya ang kanyang ipinangako. Huwag muna niyang bubuksan ang banga, kaya pinigil niya ang sarili. Kinabukasan ay nagpasya siyang linisin ang mga gamit ng kanyang lola. Habang inaayos niya ang mga lumang damit, aklat at mga kagamitan, marami siyang natuklasang alaala ng nakaraan. May mga lumang larawan, may mga liham na halos kupas na ang tinta. May mga kwaderno na puno ng mga tala tungkol sa mga halamang gamot. Ngunit wala siyang nakitang anumang paliwanag tungkol sa misteryosong banga. Pagsapit ng hapon, pumasok siya sa silid ni Aling Rosa. Agad siyang sinalubong ng pamilyar na amoy ng kahoy at lumang tela. Sa sulok ng silid ay naroon pa rin ang malaking banga, tahimik, hindi gumagalaw. Ngunit habang nakatingin siya rito, tila may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanya. Para bang may kung anong nakamasid mula sa loob nito. Napailing siya, marahil ay bunga lamang iyon ng kanyang pagod at kalungkutan. Naalala niya ang sinabi ng kanyang lola tungkol sa susi. Dahan-dahan siyang lumapit sa banga. Lumuhod siya at sinilip ang ilalim nito. Sa pagitan ng sahig at ng sisidlan ay may maliit na bagay na nakasilip. Maingat niya itong hinugot. Isa itong lumang tansong susi. May mga kakaibang ukit din itong katulad ng mga simbolong nasa katawan ng banga. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Totoo nga ang sinabi ni Aling Rosa. May susi ngang nakatago. Mahigpit niya itong hinawakan. Ngunit hindi niya ito ginamit. Ibinalik niya ang takip ng banga at lumabas ng silid. Hindi pa dumarating ang tamang panahon. Ilang araw pa ang lumipas. Sa bawat gabi ay lalo lamang lumalakas ang kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan. Ngunit pinanghahawakan niya ang kanyang pangako. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng mga gulay sa likod ng bahay, may dumating na hindi inaasahang bisita. Si Mang Isko. Mukhang seryoso ang matanda. Mara, sabi nito. Magandang hapon po. Tayo'y mag-usap. Nagtungo sila sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Tahimik muna ang matanda bago nagsalita. Alam kong nasa iyo na ang susi. Nanlaki ang mga mata ni Mara. Paano ninyo nalaman? Ngumiti ng bahagya si Mang Isko. Dahil alam ko ang lihim na iniwan ni Rosa. Napahigpit ang hawak ni Mara sa kanyang saya. Alam ninyo po ang nasa loob ng banga? Tumango ang matanda. Ngunit tila nag-aatubili itong magsalita. Hindi lahat. Pero may alam kayo. Muling tumango si Mang Isko. Maraming taon na ang nakalipas, may isang pangyayari sa baryong ito na halos wala nang nakaaalala. Tahimik na nakinig si Mara. Noong kabataan namin, may isang matandang dayuhan na dumating mula sa kabundukan. Dayuhan? Oo. Walang nakaalam kung saan siya nagmula. Tahimik siyang namuhay sa gubat at bihirang makita ng mga tao. May kinalaman po ba siya sa banga? Malaki. Napayuko ang matanda. Ayon sa kwento, siya ang nagbigay ng banga sa pamilya ni Rosa. Napalunok si Mara. Bakit po? Dahil may ipinagkatiwala siyang lihim. Anong lihim? Ngunit hindi agad sumagot si Mang Isko. Sa halip ay tumingin ito sa kabundukan. Hindi ko alam ang kabuuan. Ngunit alam kong may kinalaman iyon sa isang nawawalang kayamanan. Nagulat si Mara. Kayamanan? Oo. Ginto po ba? Umiling ang matanda. Mas mahalaga pa roon. Lalong lumalim ang misteryo. Hindi alam ni Mara kung ano ang iisipin. Kung hindi ginto, ano ang kayamanang tinutukoy nito? May iba pa po ba kayong alam? Muling tumingin si Mang Isko sa kanya. Mag-ingat ka. Bakit po? Dahil hindi lamang ikaw ang interesado sa lihim ng banga. Biglang kinabahan si Mara. Ano pong ibig ninyong sabihin? Maraming taon nang may mga taong naghahanap sa bagay na nasa loob niyan. Napatingin siya sa kanilang bahay. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng pangamba. Mga tao? Oo. Sinong mga tao? Hindi ko alam. Tumayo si Mang Isko. Ngunit tandaan mo ito. Kapag dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan at lumitaw ang 3 bituin, maging handa ka. Para saan po?
para sa katotohanan. Pagkasabi niyon ay naglakad na ang matanda palayo. Naiwan si Mara na puno ng mga tanong. Pagsapit ng gabi, hindi siya mapakali. Patuloy niyang iniisip ang mga sinabi ni Mang Isko. May kayamanang nakatago. May lihim na iniingatan ng kanilang pamilya at may mga taong naghahanap nito. Habang lumalalim ang gabi, lumabas siya ng bahay. Maliwanag ang buwan. Tahimik ang paligid. Napatingala siya sa kalangitan. At doon ay napansin niya ang isang kakaibang bagay. 3 maliwanag na bituin ang tila nakahanay sa ibabaw ng pinakamataas na bundok. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Naalala niya ang bilin ng kanyang lola. Hintayin mong lumitaw ang 3 bituin sa ibabaw ng bundok sa gabi ng kabilugan ng buwan. Napalingon siya sa buwan. Ito ay ganap na bilog. Dumating na ang gabi. Dumating na ang itinakdang panahon. At sa loob ng bahay, naghihintay ang lumang banga upang ibunyag ang unang bahagi ng lihim na matagal nang nakatago. Nanatiling nakatitig si Mara sa 3 maliwanag na bituin na nakahanay sa ibabaw ng bundok. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Dumating na ang gabing matagal niyang hinihintay. Dumating na rin ang oras na tinukoy ng kanyang lola bago ito pumanaw. Ilang sandali siyang nakatayo sa bakuran habang pinagmamasdan ang kalangitan. Parang nais niyang tiyaking hindi siya nagkakamali. Ngunit habang lumilipas ang mga minuto, nanatiling nakahanay ang 3 bituin sa parehong lugar. Wala nang pagdududa. Ito na nga ang tamang panahon. Dahan-dahan siyang bumalik sa loob ng bahay. Tahimik ang paligid. Tanging ang liwanag ng lampara ang nagbibigay liwanag sa madilim na silid. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay habang hinuhugot mula sa bulsa ang tansong susi. Matapos ang mahabang panahon ng pagtataka, malapit na niyang malaman ang lihim. Lumapit siya sa silid ng kanyang lola. Marahang bumukas ang pinto. Agad niyang nakita ang lumang banga sa sulok. Tila hindi ito nagbago. Tahimik lamang itong nakatayo na parang isang bantay na naghihintay ng tamang sandali. Lumapit si Mara. Napansin niyang may maliit na butas sa ilalim ng isa sa mga ukit ng banga. Katulad ito ng hugis ng tansong susi. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay isinaksak niya ang susi. May narinig siyang mahinang pag-ikot. Kasunod nito ay isang tunog na tila matagal nang hindi narinig ng anumang tao. Unti-unting gumalaw ang takip ng banga. Napaatras si Mara. Hindi niya alam kung ano ang kanyang aasahan. Dahan-dahan niyang inangat ang takip. Agad siyang napakunot noo. Wala siyang nakitang ginto. Wala ring mga mamahaling alahas. Sa loob ng banga ay may isang maliit na kahong yari sa kahoy. Mayroon ding isang lumang telang nakabalot dito. Maingat niyang hinugot ang kahon. Magaan lamang ito. Pagkatapos ay inilapag niya ito sa mesa. Napansin niyang may nakaukit na simbolo sa takip ng kahon. Isang puno. Sa ilalim nito ay may 3 bituin. Kaparehong simbolong nakita niya sa kalangitan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob ay may isang lumang pergamino at isang bilog na medalyon na yari sa tila lumang pilak. Kinuha niya muna ang pergamino. Halos kupas na ang tinta. Ngunit mababasa pa rin ang nakasulat. Nagsimula siyang magbasa. Para sa susunod na tagapag-ingat ng lihim, napalunok si Mara. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Kung nababasa mo ito, nangangahulugan itong dumating na ang panahon upang malaman mo ang katotohanan. Ang banga ay hindi simpleng sisidlan. Ito ang naging taguan ng isang lihim na ipinasa sa aming pamilya sa loob ng maraming salinlahi. Lalong naging interesado si Mara. Maraming taon na ang nakalipas, may isang lalaking nagmula sa kabundukan. Dala niya ang isang bagay na nais agawin ng masasamang tao. Upang maprotektahan ito, ipinagkatiwala niya ang lihim sa aming mga ninuno. Napahinto siya. Naalala niya ang sinabi ni Mang Iisko tungkol sa dayuhang matanda. Totoo nga ang kwento. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang tunay na kayamanan ay hindi nakatago sa banga. Ang banga ay susi lamang patungo rito.
Nanlaki ang kanyang mga mata. Ibig sabihin, may iba pang lihim. May iba pang nakatago. Kapag dumating ang tamang panahon, hanapin mo ang punong may 3 ugat sa paanan ng hilagang bundok. Doon magsisimula ang iyong paglalakbay. Napabuntong hininga si Mara. Marami pa siyang tanong, ngunit tila iyon lamang ang nilalaman ng pergamino. Agad niyang kinuha ang medalyon. Sa harapan nito ay nakaukit ang parehong simbolo ng puno at 3 bituin. Ngunit nang baligtarin niya ito, may nakita siyang ibang bagay, isang mapa. Napakaliit ng pagkakaukit ngunit malinaw ang mga detalye. May ilog, may kabundukan, at may isang pulang tuldok na nakapwesto sa gawing hilaga. Biglang sumagi sa isip niya ang nakasulat sa pergamino. Ang punong may 3 ugat. Marahil ay iyon ang unang lugar na kailangan niyang puntahan. Habang pinagmamasdan niya ang medalyon, may isang bagay na nahulog mula sa loob ng kahon. Isang maliit na piraso ng papel. Agad niya itong pinulot. May nakasulat na isang pangungusap. Mag-ingat sa anino na sumusunod sa iyong mga yapak. Napakunot noo siya. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang tinutukoy na anino? Habang iniisip niya iyon, may narinig siyang kaluskos sa labas ng bahay. Mabilis siyang napalingon. Tahimik muli ang paligid, ngunit sigurado siyang may narinig siya. Lumapit siya sa bintana. Sinilip niya ang bakuran. Wala siyang nakita. Subalit habang nakatingin siya sa dilim, tila may isang taong mabilis na nagtago sa likod ng mga puno. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya sigurado kung tama ang kanyang nakita. Ngunit may kakaiba sa pakiramdam niya. Parang may nagmamasid. Parang may ibang nakaalam na nabuksan na niya ang banga. Mabilis niyang isinara ang bintana. Pagkatapos ay itinago niya ang pergamino at medalyon sa isang ligtas na lugar. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga natuklasan. May kayamanang nakatago. May mapa. May isang punong kailangang hanapin. At may babala tungkol sa isang anino. Pagsikat ng araw ay agad siyang nagtungo sa baryo upang hanapin si Mang Isko. Ngunit pagdating niya sa bahay ng matanda, sinalubong siya ng isang kapitbahay. "Hinahanap mo ba si Mang Isko?" "Opo." Napayuko ang lalaki. "Maagang maaga siyang umalis. Saan po siya nagpunta?" "Hindi namin alam." Nagulat si Mara. "Kailan po siya babalik?" Umiling ang lalaki. Wala siyang sinabi. Habang naglalakad pabalik si Mara, lalo siyang nababalisa. Parang may mga pangyayaring hindi niya nauunawaan. Parang may mga lihim na unti-unti pa lamang lumalantad. Nang makauwi siya, napansin niyang bahagyang nakabukas ang kanilang pinto. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sigurado siyang isinara niya iyon bago umalis. Mabilis siyang pumasok. Agad niyang sinuri ang buong bahay. Wala namang nawawala. Ngunit nang tingnan niya ang silid ng kanyang lola, napansin niyang may isang bagay na naiiba. Ang takip ng banga ay bahagyang nakalihis. Parang may ibang taong muling nagbukas nito. At sa tabi ng banga ay may nakahulog na maliit na piraso ng itim na tela. Hindi iyon sa kanya. Hindi rin iyon pag-aari ng kanyang lola. May ibang taong pumasok sa bahay. May ibang taong naghahanap ng lihim. At habang hawak ni Mara ang piraso ng telang iyon, naramdaman niyang nagsisimula pa lamang ang mas malaking panganib na nakatago sa likod ng misteryo ng lumang banga. Mahigpit na hawak ni Mara ang piraso ng itim na tela habang nakatayo sa loob ng silid ng kanyang lola. Hindi na siya nagdududa. May ibang taong nakapasok sa kanilang bahay. May ibang taong naghahanap ng parehong lihim na kanyang natuklasan. Muli niyang sinuri ang paligid, wala namang nawawalang gamit. Naroon pa rin ang pergamino at ang medalyon dahil itinago niya ang mga ito sa isang lugar na hindi madaling matagpuan. Ngunit sapat na ang piraso ng telang iyon upang patunayan na hindi na siya ligtas. Buong maghapon ay hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang binasa ang pergamino. Paulit-ulit din niyang pinagmasdan
ang maliit na mapa sa medalyon. Sa huli ay nagpasya siya. Kailangan niyang hanapin ang punong may 3 ugat. Marahil ay naroon ang susunod na bahagi ng lihim. Kinabukasan, bago pa sumikat, ng lubos ang araw, naghanda na siya para sa paglalakbay. Nagbaon siya ng pagkain, tubig, isang maliit na itak at ang medalyon. Iniwan niya ang bahay habang balot pa ng hamog ang baryo. Tahimik ang daan. Tanging huni ng mga ibon ang maririnig mula sa mga puno. Habang naglalakad, hindi maiwasang maalala ni Mara ang kanyang lola. Maraming beses siyang isinama nito sa mga bukirin at kagubatan noong bata pa siya. Tinuruan siya nitong kilalanin ang iba't ibang halaman at daanan sa kabundukan. Ngayon ay pakiramdam niya na muli siyang ginagabayan ng matanda kahit wala na ito. Matapos ang ilang oras na paglalakad, narating niya ang paanan ng hilagang bundok. Mas makapal ang kagubatan sa bahaging iyon. Mas tahimik din. Halos walang taong nagpupunta roon dahil sinasabing maraming ligaw na hayop ang namumuhay sa lugar. Kinuha niya ang medalyon at muling pinag-aralan ang mapa. May nakaukit na isang ilog malapit sa bundok. Agad niyang hinanap ito. Makalipas ang ilang sandali ay natagpuan niya ang isang makitid na batis na umaagos sa pagitan ng mga bato. Sinundan niya ito. Habang lumalalim siya sa kagubatan, lalo niyang napapansin ang kakaibang katahimikan ng paligid. Parang walang ibong umaawit. Parang walang hangin na dumadampi sa mga dahon. May kung anong kakaiba sa lugar. Subalit ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad. Makalipas ang isa pang oras, may nakita siyang napakalaking puno. Mas malaki ito kaysa sa anumang punong nakita niya noon. Napakalawak ng katawan nito at tila daan-daang taon na ang edad. Ngunit ang tunay na nakatawag ng kanyang pansin ay ang mga ugat nito. 3 napakalaking ugat ang nakausli mula sa lupa, parang 3 ahas na paikot na yumakap sa paanan ng puno. Nanlaki ang kanyang mga mata. Natagpuan na niya ang hinahanap. Dahan-dahan siyang lumapit. Sinuri niya ang paligid ng puno. Sa una ay wala siyang napansin. Ngunit nang maingat niyang tingnan ang pagitan ng mga ugat, may nakita siyang kakaibang marka. Kapareho iyon ng simbolong nakaukit sa medalyon. Agad siyang lumuhod. Gamit ang kanyang mga kamay, ay sinimulan niyang alisin ang mga tuyong dahon at lupa sa paligid. Hindi nagtagal ay may tumama ang kanyang mga daliri sa isang matigas na bagay. Mabilis siyang naghukay. Unti-unting lumitaw ang isang maliit na kahong bato. Nakahinga siya ng malalim. Mukhang ito ang susunod na iniwan ng tagapag-ingat ng lihim. Maingat niyang inangat ang kahon. Sa ibabaw nito ay may butas na kasukat ng medalyon. Agad niyang naalala ang simbolo. Marahil ay ito ang susi. Dahan-dahan niyang ipinasok ang medalyon. May narinig siyang mahinang pag-click. Unti-unting bumukas ang kahon. Sa loob ay may isang lumang papel at isang maliit na kristal na kulay bughaw. Kinuha niya muna ang papel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. May nakasulat na mensahe. Kung natagpuan mo ito, nangangahulugan itong karapat-dapat kang magpatuloy sa landas ng lihim. Ngunit tandaan, habang papalapit ka sa katotohanan, mas lalapit din ang panganib. Napatingin siya sa paligid. Hindi niya alam kung bakit ngunit tila mas lumamig ang hangin. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang kayamanang hinahanap mo ay hindi ginto o alahas. Ito ay isang bagay na kayang magbago ng kapalaran ng maraming tao. Sa loob ng maraming siglo, itinago ito upang hindi mapasakamay ng mga sakim. Napaisip si Mara. Ano kaya ang bagay na iyon? Ano ang kayamanang higit na mahalaga kaysa ginto? Bago pa niya maipagpatuloy ang pagbabasa, may narinig siyang yabag. Mabilis siyang napatayo. Napalingon siya sa likuran. Wala siyang nakita, ngunit malinaw ang kanyang narinig. May tao. May ibang tao sa kagubatan. Muling narinig ang yabag. Sa pagkakataong ito ay mas malapit. Mabilis niyang itinago ang papel at kristal.
Pagkatapos ay sumilip siya sa pagitan ng mga puno. May isang lalaking nakasuot ng maitim na balabal na mabilis na dumaan sa di kalayuan. Hindi niya makita ang mukha nito, ngunit sigurado siyang tao iyon. At tila siya ang sinusundan nito. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naalala niya ang babalang nakasulat sa papel, mag-ingat sa anino na sumusunod sa iyong mga yapak. Marahil ito ang tinutukoy ng mensahe. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang kinuha ang mga natagpuan at nagsimulang maglakad pabalik. Ngunit habang naglalakad siya, pakiramdam niya ay may matang nakamasid sa bawat kilos niya. May mga pagkakataong tila may aninong mabilis na nagtatago sa likod ng mga puno. Sa bawat hakbang ay lalo siyang kinakabahan. Pagkaraan ng mahabang paglalakad, sa wakas ay nakarating siya sa gilid ng kagubatan. Doon lamang siya bahagyang nakahinga ng maluwag, ngunit hindi pa tapos ang kanyang pagkabahala. Pagdating niya sa baryo, napansin niyang may mga taong nagkukumpulan malapit sa kanyang bahay. Mabilis siyang lumapit. Ano pong nangyari? Tanong niya. Lumapit sa kanya ang isang kapitbahay. Mara, may mga estrangherong dumating kanina. Estranghero? Oo, hinahanap ka nila. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ako po? Tumango ang lalaki. Nagtanong sila tungkol sa iyong lola at sa lumang banga. Parang biglang bumigat ang kanyang dibdib. Hindi na lihim ang kanyang pagkilos. May iba nang nakaalam. May mga taong sumusunod sa bakas ng lihim na iniwan ni Aling Rosa. At habang papalubog ang araw sa likod ng kabundukan, unti-unting napagtanto ni Mara na mas malaki at mas mapanganib ang misteryong kanyang pinasok kaysa sa kanyang inaakala. Hindi agad nakapagsalita si Mara matapos marinig ang sinabi ng kanyang kapitbahay. May mga estrangherong dumating. Hinahanap siya. At nagtatanong tungkol sa kanyang lola at sa lumang banga. Pakiramdam niya ay unti-unting lumiliit ang mundo sa kanyang paligid. Ang lihim na matagal na itinago ng kanilang pamilya ay tila nagsisimula ng lumantad. Ano po ang hitsura nila? Tanong niya. Nag-isip sandali ang kapitbahay. 3 lalaki sila. Nakasuot ng maitim na damit, hindi sila taga rito. May sinabi pa po ba sila? Paulit-ulit nilang tinatanong kung may naiwan bang mahalagang bagay si Aling Rosa. Napahigpit ang hawak ni Mara sa kanyang dala. Hindi niya sinabi sa kahit sino ang tungkol sa pergamino, medalyon at kristal. Ngunit tila may mga taong naghihinala na. Nagpasalamat siya sa kapitbahay at mabilis na pumasok sa bahay. Agad niyang isinara ang pinto. Pagkatapos ay inilabas niya ang mga bagay na natagpuan sa ilalim ng punong may 3 ugat. Sa liwanag ng lampara, mas pinagmasdan niya ang bughaw na kristal. Kakaiba ang kinang nito. Hindi ito mukhang ordinaryong bato. Sa loob nito ay tila may mga maliliit na sinag na gumagalaw, parang buhay. Nang hawakan niya ito, nakaramdam siya ng bahagyang init. Hindi mainit na nakapapaso, kundi isang init na tila may dalang kakaibang enerhiya. Napaatras siya. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang naramdaman. Muli niyang binasa ang papel na nakuha sa kahong bato. Sa pagkakataong ito ay napansin niya ang isang bahagi na hindi niya agad nakita kanina. May nakasulat sa pinakailalim. Kapag nagliwanag ang bughaw na bato sa ilalim ng buwan, sundan ang anino ng pinakamataas na puno sa lumang lambak. Napakunot noo siya. Isa na namang palaisipan, ngunit malinaw na ito ang susunod na hakbang. Habang iniisip niya ang kahulugan nito, may marahang katok na narinig mula sa pinto. Bigla siyang kinabahan. Tahimik niyang itinago ang mga natagpuan. Muli ang katok. Mas malakas. Dahan-dahan siyang lumapit. Sino po iyon? Tanong niya. Mara, ako ito. Nakahinga siya ng maluwag. Boses iyon ni Mang Isko. Agad niyang binuksan ang pinto. Nakatayo roon ang matanda. Ngunit may kakaiba rito. Mukhang pagod na pagod ito. Marumi ang kanyang damit at tila galing sa mahabang paglalakbay. Pumasok po kayo.
Tahimik na umupo si Mang Isko sa mesa. Tumingin ito sa paligid bago nagsalita. Natagpuan mo na ba ang punong may 3 ugat? Nagulat si Mara. Opo, tumango ang matanda. Alam kong matatagpuan mo iyon. Paano po ninyo nalaman? Dahil iyan ang unang pagsubok sa bawat tagapagmana ng lihim. Napatingin si Mara sa kanya. Tagapagmana? Oo. Huminga ng malalim si Mang Isko. Hindi mo pa alam ang lahat ngunit matagal nang may tungkuling ipinapasa sa inyong pamilya. Anong tungkulin po? Ang bantayan ng isang bagay na hindi dapat mapasa kamay ng masasamang tao. Muling bumalik sa isip ni Mara ang sinabi sa pergamino. Ang kayamanan ay hindi ginto. Ito ay isang bagay na mahalaga. May alam po ba kayo tungkol sa kayamanan? Tumango ang matanda. Kaunti lamang. Pakiusap po sabihin ninyo sa akin. Napatingin si Mang Isko sa apoy ng lampara. Matagal bago siya nagsalita. Noong bata pa ako, ikinuwento sa akin ng aking lolo ang alamat ng bughaw na puso. Bughaw na puso? Oo. Ano po iyon? Ayon sa alamat, isa itong sinaunang bato na nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan. Nanahimik si Mara. Anong kapangyarihan po? Hindi malinaw ang lahat ng detalye. Ngunit sinasabing kaya nitong magbigay ng kasaganaan sa lupaing kinaroroonan nito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kaya po ba maraming naghahanap dito? Tumango si Mang Isko. Ang mabubuting tao ay nais itong gamitin upang makatulong sa marami. Ngunit ang masasama ay nais itong gamitin para sa pansariling kapakinabangan. Napaisip si Mara. Bigla niyang naalala ang bughaw na kristal. Posible kayang may kaugnayan iyon sa bughaw na puso? Bago pa siya makapagtanong, muling nagsalita si Mang Isko. May isa pa akong dapat sabihin. Ano po iyon? Hindi ka naligtas dito sa baryo. Nanlamig si Mara. Bakit po? Dahil nagsimula nang gumalaw ang mga tagahanap. Mga tagahanap? Oo. Isang pangkat ng mga taong maraming taon nang sumusubok hanapin ang lihim. Ang mga estranghero? Tumango ang matanda. Sila ang mga tauhan ng samahang iyon. Napalunok si Mara. Mapanganib po ba sila? Lubhang mapanganib. Tumahimik ang dalawa. Sa labas ay unti-unti nang dumidilim. Maya-maya ay tumayo si Mang Isko. Kailangan mong mag-ingat. Paano po? Huwag kang basta magtitiwala. May mga taong maaaring magkunwaring kakampi mo. Ngunit ang totoo ay nais lamang nilang makuha ang lihim. Tumango si Mara. Nauunawaan na niya ngayon ang bigat ng kanyang kalagayan. Hindi na ito simpleng misteryo. Isa na itong laban upang maprotektahan ang isang bagay na matagal nang itinago ng kanilang pamilya. Nang makaalis si Mang Isko, agad niyang isinara ang pinto. Pagkatapos ay lumabas siya sa likod ng bahay. Maliwanag ang buwan. Naalala niya ang nakasulat sa papel. Inilabas niya ang bughaw na kristal. Sa sandaling tinamaan ito ng liwanag ng buwan, biglang nagningning ang bato. Napaatras siya sa pagkagulat. Mas maliwanag ito kaysa dati. At habang pinagmamasdan niya ito, may manipis na sinag ng liwanag na lumabas mula sa kristal. Diretso itong tumuro sa malayong bahagi ng lambak. Mabilis ang tibok ng puso ni Mara. Mukhang ito na ang susunod na palatandaan. Ngunit habang nakatingin siya sa direksyon ng liwanag, may narinig siyang yabag sa likuran. Mabilis siyang napalingon. Wala siyang nakita. Ngunit may kakaibang pakiramdam siyang bumalot sa kanya. Parang may nakamasid, parang may mga matang sumusubaybay sa bawat galaw niya. At sa di kalayuan, sa gilid ng madilim na kalsada, isang lalaking nakaitim ang tahimik na nakatanaw sa bahay ni Mara. Hindi niya alam na may hawak itong kaparehong simbolo ng nasa medalyon. At higit sa lahat, hindi niya alam na nagsimula na ang tunay na paghahanap sa lihim na nakatago sa banga ni Lola. Hindi na malaya ni Mara na may isang taong nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Matagal nang nakatayo ang lalaking nakaitim sa ilalim ng isang puno habang tahimik na pinagmamasdan ang bahay.
Nang mawala ang liwanag mula sa bughaw na kristal at dahan-dahan itong tumalikod at naglaho sa kadiliman ng gabi, samantala nanatiling gising si Mara. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga nangyayari, ang bughaw na kristal, ang mga tagahanap. Ang lihim na kayamanang matagal nang pinoprotektahan ng kanilang pamilya. At ngayon ay may bago na naman siyang dapat tuklasin, ang lumang lambak. Pagsapit ng madaling araw, ay naghanda siyang muli para sa paglalakbay. Mas maingat na siya ngayon. Bukod sa pagkain at tubig, isinama rin niya ang maliit na itak, ang medalyon at ang bughaw na kristal. Bago siya umalis ay tumingin muna siya sa larawan ng kanyang lola. Tahimik siyang nakatayo sa harap nito. Pakiramdam niya ay may tungkulin siyang dapat tapusin. Isang tungkuling nagsimula pa bago siya ipinanganak. Pagkatapos ay tahimik siyang umalis ng bahay. Malamig ang simoy ng hangin habang naglalakad siya patungo sa direksyong itinuro ng kristal. Habang lumalayo siya sa baryo, unti-unting nagiging masukal ang paligid. Mas mataas ang mga damo, mas marami ring puno. Ayon sa mga matatanda sa baryo, may isang lumang lambak sa kabilang bahagi ng kabundukan na bihira ng puntahan ng mga tao. Marami raw kasing kakaibang kwento tungkol doon. May ilan na nagsasabing may mga sinaunang guho sa lugar. May iba naman na naniniwalang may mga lihim na nakatago roon. Noong bata pa si Mara, madalas niya iyong marinig mula sa mga matatanda. Ngunit hindi niya iyon binigyang pansin noon. Ngayon ay tila nagkakaroon ng kahulugan ang lahat. Makalipas ang ilang oras na paglalakad ay narating niya ang isang malawak na lambak. Napahinto siya. Napakaganda ng tanawin. Napapalibutan ito ng matataas na puno at malalaking bato. Sa gitna ay may malawak na damuhan na tila hindi pa nararating ng maraming tao. Tahimik ang buong lugar. Parang hiwalay ito sa natitirang bahagi ng mundo. Kinuha ni Mara ang bughaw na kristal. Muli itong kumislap. Pagkatapos ay naglabas ng manipis na sinag ng liwanag. Tuwid itong tumuro sa isang napakalaking puno sa gitna ng lambak. Mas mataas iyon kaysa sa lahat ng punong nakapaligid dito. Agad siyang lumapit. Habang papalapit siya, ay napansin niyang kakaiba ang puno. Napakatanda na nito. Makapal ang katawan at halos hindi kayang yakapin ng ilang tao. Ngunit ang pinakanakatawag ng kanyang pansin ay ang mga ukit sa balat nito. May mga simbolong kapareho ng nasa banga, medalyon at mga pergamino. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Alam niyang mahalaga ang lugar na ito. Inikot niya ang puno. Sa bandang likuran ay may nakita siyang kakaibang bahagi ng katawan nito. May hugis bilog na marka. At sa gitna nito ay may maliit na uka. Muli niyang inilabas ang medalyon. Eksaktong kasya ito sa uka. Nagatubili siya sandali. Pagkatapos ay maingat niya itong ipinasok. May narinig siyang mahinang ugong. Unti-unting gumalaw ang bahagi ng puno. Parang may lihim na pintuang nakatago sa loob nito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dahan-dahang bumukas ang isang makitid na lagusan. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. May lihim na silid sa loob ng puno. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Madilim ang loob. Ngunit nang ilabas niya ang bughaw na kristal, agad itong nagliwanag. Nabigyan ng liwanag ang maliit na silid. Napansin niya ang mga sinaunang ukit sa mga dingding. May mga larawan ng mga taong may hawak na bughaw na bato. May mga larawan rin ng mga magsasaka, ilog, kagubatan, at mga bundok. Sa pinakadulong bahagi ng silid ay may isang batong pedestal. Sa ibabaw nito ay may isang lumang kahon. Agad siyang lumapit. Maingat niyang binuksan ang kahon. Sa loob ay may isa na namang pergamino. May kasama rin itong isang lumang singsing na yari sa pilak. Kinuha niya ang pergamino at binasa. Kung narating mo ang lugar na ito, isa kang tunay na tagapagmana ng lihim. Nagpatuloy siya. Ang bughaw na kristal na hawak mo ay hindi ang tunay na kayamanan. Isa lamang itong susi. Ang tunay na kayamanan ay nakatago sa lugar na kilala bilang puso ng kabundukan. Napahinto si Mara, puso ng kabundukan. Isa na namang bagong pangalan. Nagpatuloy siya sa pagbabasa.
Ang puso ng kabundukan ay isang sinaunang santuwaryo na itinayo upang protektahan ang bughaw na puso. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Muli niyang nakita ang pangalang iyon. Ang bughaw na puso. Ang kayamanang binanggit ni Mang Isko. Kapag natagpuan mo ito, ikaw ang magpapasya kung paano ito iingatan. Napayuko si Mara. Unti-unti nang nabubuo ang larawan ng misteryo. Ngunit bago pa niya matapos ang pagbabasa ay may narinig siyang malakas na kaluskos mula sa labas. Mabilis siyang napalingon, kasunod nito ay mga yabag, maraming yabag, hindi isa, hindi dalawa. Kundi marami. Nanlamig siya. May mga taong paparating. Agad niyang pinatay ang liwanag ng kristal. Tahimik siyang lumapit sa siwang ng lagusan at sumilip palabas. At doon ay nakita niya sila. 3 lalaking nakaitim. Pare-pareho silang may dalang kagamitan at tila naghahanap ng isang bagay. Isa sa kanila ang yumuko sa lupa. Pagkatapos ay itinuro ang bakas ng mga paa ni Mara. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nasundan siya ng mga tagahanap. Tahimik siyang umatras. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ngayon ay sigurado na siya. Hindi lamang lihim ang kanyang natuklasan. Nasa gitna na siya ng isang mapanganib na laban. At habang papalapit ang mga tagahanap sa lihim na lagusan sa loob ng puno, napagtanto ni Mara na maaaring ito na ang simula ng kanyang pinakamalaking pagsubok. Nakatayo si Mara sa loob ng lihim na silid habang pinakikinggan ang mga yabag sa labas. Palapit ng palapit ang mga ito. Halos marinig na niya ang pag-uusap ng mga lalaking nakaitim. Mahigpit niyang hinawakan ang bughaw na kristal at ang pergaminong kanyang natagpuan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kung mananatili siya roon, maaaring matagpuan siya ng mga tagahanap. Kung lalabas naman siya, baka mahuli siya ng mga ito. Tahimik siyang tumingin sa paligid ng silid. Doon niya napansin ang isang bagay na hindi niya agad nakita kanina. Sa likod ng pedestal ay may makitid na daanan na halos natatakpan ng mga ugat ng puno. Agad siyang lumapit. May malamig na hangin na nanggagaling mula rito. Ibig sabihin, may ibang lagusan. Wala na siyang panahon upang mag-isip pa. Dahan-dahan siyang pumasok sa makitid na daanan. Mahirap ang paglalakad dahil makipot ang lagusan. Kailangan niyang yumuko habang sumusulong. Sa likuran niya ay naririnig na niya ang mga boses ng mga tagahanap. Mukhang natagpuan na ng mga ito ang lihim na pintuan. Mas binilisan niya ang kanyang paggalaw. Makalipas ang ilang minuto ay nakakita siya ng bahagyang liwanag sa dulo ng lagusan. Agad siyang lumabas. Napahinto siya sa kanyang nakita. Nasa gilid siya ng isang nakatagong bangin. Sa ibaba ay may malawak na lambak na hindi niya kailanman nakita noon. Napapalibutan ito ng matataas na bato at halos imposibleng makita mula sa ibang bahagi ng bundok. Sa gitna ng lambak ay may mga sinaunang guho, may mga haliging bato, may mga lumang hagdan, at may isang malaking estrukturang tila isang santuwaryo. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Ito kaya ang tinutukoy sa pergamino. Maingat siyang bumaba sa daanan patungo sa lambak. Habang papalapit siya sa mga guho, lalo niyang napapansin ang mga simbolong nakaukit sa mga bato. Kapareho ng mga simbolong nasa banga. Kapareho rin ng nasa medalyon. Walang duda. May kaugnayan ang lugar na ito sa lihim ng kanilang pamilya. Pagdating niya sa gitna ng lambak, huminto siya upang pagmasdan ang santuwaryo. Bagamat luma na ito, makikita pa rin ang husay ng pagkakagawa. May 4 na malalaking haligi sa harapan. Sa ibabaw ng bawat isa ay may ukit ng isang bituin. Sa pinakagitna naman ay may larawan ng isang puno na may 3 ugat. Napabuntong hininga si Mara. Parang bawat hakbang niya ay nagdadala sa kanya palapit sa katotohanan. Pumasok siya sa loob ng santuwaryo. Tahimik ang paligid. Tanging ang mahinang ihip ng hangin ang maririnig. Sa loob ay may malawak na bulwagan at sa pinakadulo nito ay may isang batong altar. Habang papalapit siya, may napansin siyang nakaukit sa sahig. Isa itong malaking mapa. Hindi ito mapa ng baryo.
Hindi rin ito simpleng guhit, mukhang mapa ito ng buong kabundukan. Sa gitna ng mapa ay may isang simbolong kumikislap ng bahagya. Nang ilapit niya ang bughaw na kristal, mas luminaw ang simbolo. At sa unang pagkakataon ay may nabasa siyang malinaw na pangalan. Puso ng kabundukan. Napalunok siya. Narito ang susunod na palatandaan. Ngunit bago pa niya masuri ito ng mabuti, may narinig siyang tinig mula sa likuran. Sa wakas natagpuan din namin ang lugar na ito. Mabilis siyang napalingon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nakatayo sa pasukan ng santuwaryo ang tatlong lalaking nakaitim. At sa kanilang gitna ay may isa pang lalaki. Mas matanda ito kaysa sa kanila. May matalim na tingin at bakas sa mukha. Ang mahabang panahon ng paghahanap. Dahan-dahan itong ngumiti. Matagal ka naming sinundan. Napaatras si Mara. Kayo ang mga tagahanap. Tumango ang lalaki. Maraming taon na naming hinahanap ang lihim na iniwan ng inyong pamilya. Mahigpit na hinawakan ni Mara ang kristal. Hindi ko ibibigay sa inyo ang anumang natagpuan ko. Bahagyang natawa ang lalaki. Hindi mo na kailangang ibigay. Dahil ikaw mismo ang nagdala sa amin dito. Parang tumigil ang paghinga ni Mara. Ngayon niya lamang naisip iyon. Sa bawat hakbang niya, sa bawat lugar na kanyang natuklasan, mas lalo niyang nailalapit ang mga tagahanap sa kanilang layunin. Ngunit hindi pa rin siya sumuko. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Dahan-dahang lumapit ang matanda. Ang bughaw na puso. Bakit? Dahil ito ang susi sa kapangyarihang matagal nang nakatago. Napakunot noo si Mara. Kapangyarihan? Oo. Tumingin ang lalaki sa mga sinaunang ukit sa paligid. Hindi lamang kasaganaan ang kaya nitong ibigay. Masigit pa roon. Kayang baguhin ng bughaw na puso ang kapalaran ng sino mang magmamay-ari nito. Tahimik na nakinig si Mara. Hindi niya alam kung totoo ang mga sinasabi nito, ngunit isang bagay ang malinaw. Mapanganib ang pagnanasa ng lalaking ito. Hindi dapat mapasakamay ninyo iyon. Nagbago ang ekspresyon ng matanda. Nawala ang ngiti nito. Hindi ikaw ang magpapasya. Sa sandaling iyon ay biglang nagliwanag ang bughaw na kristal sa kamay ni Mara. Nagulat ang lahat. Mas maliwanag ito kaysa dati. Unti-unting kumalat ang liwanag sa buong santuwaryo. Nagsimulang lumiwanag ang mga ukit sa sahig, maging ang mga simbolo sa mga haligi ay nagningning. Umalingaw-ngaw ang mahinang ugong sa buong bulwagan. Napaatras ang mga tagahanap, maging ang kanilang pinuno ay nagulat. At sa gitna ng sahig ay dahan-dahang bumukas ang isang lihim na bahagi ng altar. Lumilitaw ang isang pababaang hagdanan na matagal nang nakatago. Tahimik ang lahat habang nakatingin dito. Pagkatapos ay nagsalita ang matandang pinuno. Narito na. Napatingin si Mara sa madilim na hagdanan. Alam niyang nasa ibaba nito ang susunod na lihim. Marahil ay naroon din ang puso ng kabundukan. Ngunit alam din niyang hindi siya nag-iisa sa paghahanap. Kasama niya ngayon ang mga taong handang gawin ang lahat upang makuha ang kayamanang matagal ng itinago ng kanyang mga ninuno. At habang unti-unting lumalalim ang dilim sa ilalim ng santuwaryo, nagsimula ang bagong yugto ng kanyang mapanganib na paglalakbay. Tahimik na nakatayo si Mara habang nakatitig sa hagdanang bumukas sa gitna ng santuwaryo. Mula sa kailaliman nito ay umaakyat ang malamig na hangin. Parang may matandang lihim na matagal nang nakakulong sa ilalim ng lupa at ngayon ay unti-unting nagigising. Sa kanyang paligid ay naroon ang mga tagahanap. Tahimik din silang nakamasid sa hagdanan. Wala ni isa sa kanila ang agad gumalaw. Maging ang kanilang pinuno ay tila nag-iingat. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ito. Pagkatapos ng napakaraming taon, narating din natin ang lugar na ito. Mahigpit na hinawakan ni Mara ang bughaw na kristal. Ayaw niyang mauna ang mga ito sa pagkuha ng anumang nakatago sa ibaba. Ngunit hindi rin siya sigurado kung ano ang naghihintay sa kanila roon. Isa sa mga lalaking nakaitim ang lumapit sa hagdanan. Naglabas ito ng sulo at itinapat sa kailaliman. Ngunit tila nilamon lamang ng dilim ang liwanag, parang walang katapusan ang lagusan.
Mauna tayo, utos ng pinuno. Tumango ang mga tauhan nito. Nagsimula silang bumaba. Wala nang ibang pagpipilian si Mara kundi sundan sila. Kung maiiwan siya, baka tuluyan nilang makuha ang lihim. Dahan-dahan siyang bumaba sa makalumang hagdanan. Sa bawat hakbang ay mas lumalamig ang hangin. Ang mga pader ay yari sa makinis na bato na may mga sinaunang ukit. May mga larawan ng mga taong nakaluhod sa harap ng isang makinang na bughaw na bato. May mga larawan rin ng masaganang bukirin at umaagos na ilog. Habang pinagmamasdan iyon ni Mara, mas lalo niyang naunawaan na napakahalaga ng bughaw na puso sa kanilang mga ninuno. Makalipas ang ilang minuto ay narating nila ang dulo ng hagdanan. Napahinto silang lahat. Sa kanilang harapan ay isang napakalawak na bulwagan sa ilalim ng bundok. Napakataas ng kisame nito. May mga haliging bato na tila sumusuporta sa buong kabundukan. Sa gitna ng bulwagan ay may malinaw na lawa. At sa pinakasentro ng lawa ay may maliit na pulo. Doon nakatayo ang isang batong pedestal. At sa ibabaw nito ay may isang bagay na nagliliwanag. Bughaw. Matingkad. Parang isang bituin na bumagsak mula sa langit. Napalunok si Mara. Alam niyang iyon na ang kanilang hinahanap, ang bughaw na puso. Maging ang mga tagahanap ay hindi nakapagsalita sa kanilang nakita. Mabagal na lumakad ang pinuno ng pangkat. Puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Sa wakas, ang kanyang tinig ay halos pabulong. Ang kayamanang matagal naming hinanap. Ngunit bago pa siya makalapit sa lawa, biglang nagliwanag ang mga simbolong nakaukit sa sahig. Kasunod nito ay isang malakas na ugong. Nayanig ang buong bulwagan. Napaatras ang lahat. Pagkatapos ay lumitaw ang mga linya ng liwanag sa paligid ng lawa. Unti-unti itong bumuo ng isang malaking bilog. Parang isang sinaunang pananggalang. Napakunot noo ang pinuno ng mga tagahanap. Ano ito? Walang sumagot. Maging si Mara ay walang alam. Ngunit maya-maya ay may mga salitang nagsimulang lumiwanag sa sahig. Bagamat sinauna ang pagkakasulat, tila kusa itong naunawaan ni Mara. Ang bughaw na puso ay para lamang sa karapat-dapat. Napahinga siya ng malalim, patuloy na nagliwanag ang mga salita. Ang sinumang magtatangkang gamitin ito para sa kasakiman ay magdadala ng kapahamakan. Nagkatinginan ang mga tagahanap, ngunit ang kanilang pinuno ay ngumiti lamang. Mga lumang babala, pagkatapos ay humakbang siya pasulong, agad na nagningning ang bilog ng liwanag, tumama ang isang bughaw na sinag sa kanyang harapan, napaatras siya, nawala ang kanyang ngiti. Muling sumubok ang isa sa kanyang mga tauhan, ngunit ganoon din ang nangyari. Hindi sila makalapit, parang may hindi nakikitang pader na humaharang sa kanila. Tahimik na pinagmamasdan ni Mara ang lahat. Pagkatapos ay napansin niya ang bughaw na kristal sa kanyang kamay. Mas maliwanag ito ngayon, parang tumutugon sa presensya ng bughaw na puso. Unti-unti siyang lumapit sa lawa. Tumigil ka, sigaw ng pinuno. Ngunit hindi siya huminto. Sa bawat hakbang niya ay lalo lamang lumiliwanag ang kristal. At sa pagkagulat ng lahat, walang humarang sa kanya. Nakatawid siya sa bilog ng liwanag. Nanlaki ang mga mata ng mga tagahanap. Maging ang kanilang pinuno ay hindi makapaniwala. Imposible. Ngunit alam ni Mara ang dahilan. Siya ang tagapagmana ng lihim. Siya ang piniling tagapag-ingat. Nagpatuloy siya hanggang sa marating ang maliit na pulo. Paglapit niya sa pedestal ay malinaw niyang nakita ang bughaw na puso. Isa itong napakagandang batong kristal. Sa loob nito ay tila umiikot ang liwanag. Parang may sariling buhay. Parang naglalaman ito ng enerhiyang hindi maipaliwanag. Dahan-dahan niyang inilapit ang bughaw na kristal na kanyang dala. Biglang nagsanib ang kanilang liwanag. Kasunod nito ay isang malakas na bugso ng enerhiya ang kumalat sa buong bulwagan. Nayanig ang lupa.
Umalingaw-ngaw ang sinaunang santuwaryo. At sa paligid nila ay nagsimulang lumitaw ang mga larawan mula sa nakaraan. Nakita ni Mara ang kanyang mga ninuno. Nakita niya ang matandang dayuhang nagdala ng lihim. Nakita niya kung paano ipinagtanggol ng kanilang pamilya ang bughaw na puso sa loob ng maraming salinlahi. At nakita rin niya ang isang bagay na ikinagulat niya. Hindi nilikha ang bughaw na puso upang magbigay ng kapangyarihan. Nilikha ito upang protektahan ang kalikasan. Habang naroon ito sa tamang lugar, nananatiling masagana ang mga kagubatan, ilog at bukirin ng buong rehiyon. Ngunit kapag inalis ito, unti-unting mamamatay ang lupain. Nanlamig si Mara. Ngayon niya naunawaan ang tunay na lihim. Ang bughaw na puso ay hindi kayamanan na dapat angkinin. Isa itong responsibilidad na dapat bantayan. Ngunit sa kabilang panig ng lawa, nakita niya ang nagdidilim na mukha ng pinuno ng mga tagahanap. Mukhang naunawaan din nito ang katotohanan. At sa kanyang mga mata ay nakita ni Mara ang isang bagay na mas mapanganib kaysa kasakiman, desperasyon. At alam niyang hindi basta susuko ang mga ito. Nakatayo si Mara sa harap ng bughaw na puso habang unti-unting nawawala ang mga larawan ng nakaraan. Ngayon ay alam na niya ang katotohanan. Ang lihim na matagal nang itinago ng kanilang pamilya ay hindi isang kayamanang maaaring angkinin. Hindi ito ginawa upang magpayaman ng sinuman. Ang tunay nitong layunin ay pangalagaan ang kalikasan at panatilihin ang kasaganaan ng lupain. Sa kabilang panig ng lawa ay nakatayo ang pinuno ng mga tagahanap. Madilim ang kanyang mukha. Halatang hindi niya nagustuhan ang kanyang natuklasan. Matagal siyang nakatitig sa bughaw na puso bago nagsalita. Napakaraming taon ang ginugol ko sa paghahanap nito. Malalim ang kanyang tinig. Napakaraming sakripisyo. Walang sumagot. Patuloy lamang siyang nagsalita. At ngayon sasabihin mong hindi ito maaaring gamitin? Mahigpit na hinawakan ni Mara ang kristal. Hindi ito ginawa para sa pansariling kapakinabangan. Biglang tumawa ang lalaki. Ngunit wala iyong kasiyahan. Puno iyon ng pagkadismaya. Hindi mo nauunawaan. Tulad ng ano? Tulad ng kahirapan. Nanahimik si Mara. Lumaki akong walang-wala. Naglakad ito ng ilang hakbang. Nasaksihan ko kung paano nagutom ang aking pamilya. Kung paano kami pinabayaan ng mga may kapangyarihan. Kung mayroon akong kakayahang baguhin ang aking kapalaran, bakit hindi ko gagawin? Tahimik na nakinig si Mara. Nauunawaan niya ang sakit sa tinig ng lalaki, ngunit hindi nito mababago ang katotohanan. Kung aalisin mo ang bughaw na puso rito, mamamatay ang mga kagubatan at bukirin. Hindi ako naniniwala. Nasaksihan natin ang mga alaala. Mga alaala lamang iyon. Nagbago ang kanyang ekspresyon. At kahit totoo man iyon, handa akong tanggapin ang kapalit. Nanlamig si Mara. Sa wakas ay nakita niya ang tunay na pagkatao ng lalaki. Hindi ito naghahanap ng kabutihan. Handa itong isakripisyo ang maraming buhay upang makuha ang gusto nito. Biglang humakbang pasulong ang pinuno ng mga tagahanap. Kasunod nito ang kanyang mga tauhan. Lumayo ka sa bato. Umiling si Mara. Hinding-hindi. Muling umalingaw-ngaw ang ugong sa buong bulwagan. Nagsimulang kumislap ang bughaw na puso. Parang tumutugon ito sa tensyon sa paligid. Biglang tumakbo ang isa sa mga tauhan patungo sa lawa. Ngunit pagsapit nito sa bilog ng liwanag ay tumama muli ang bughaw na enerhiya. Malakas itong naitulak pa atras. Bumagsak ito sa sahig. Ngunit hindi pa rin sumuko ang pinuno. May inilabas siyang lumang bagay mula sa kanyang balabal. Isa itong tansong medalyon. Kapareho ng hawak ni Mara. Nanlaki ang kanyang mga mata. Saan mo nakuha iyan? Ngumiti ang lalaki. Hindi lamang ang pamilya mo ang nag-iingat ng mga lihim. Unti-unti siyang lumapit sa bilog ng liwanag. Sa pagkakataong ito ay hindi siya napigilan. Nagulat si Mara. Ang medalyon ay tila nagbibigay rin sa kanya ng daan. Dahan-dahan siyang nakatawid.
Mabilis na tumibok ang puso ni Mara, ngayon ay may kasama na siya sa loob ng sagradong bilog. Tapos na ang paghahanap, sabi ng lalaki. Sa wakas ay makukuha ko na ito. Ngunit habang papalapit siya sa pedestal, lalo ring lumalakas ang liwanag ng bughaw na puso. Nagsimulang manginig ang buong bulwagan. May mga maliliit na bato na nahuhulog mula sa kisame. Parang may nagbababala, parang may nagsasabing mali ang kanyang ginagawa. Ngunit hindi siya nakinig. Inunat niya ang kanyang kamay patungo sa bughaw na puso. Sa mismong sandaling mahawakan niya ito, isang napakalakas na bugso ng enerhiya ang sumabog sa buong santuwaryo. Napaatras si Mara. Napaatras din ang mga tauhan ng lalaki. Ang buong bulwagan ay nabalot ng matinding bughaw na liwanag. Sa loob ng liwanag ay may mga larawang muling lumitaw, ngunit hindi tulad ng dati. Sa pagkakataong ito ay mga pangitain ng maaaring mangyari. Nakita ng lahat ang mga ilog na natutuyo. Nakita nila ang mga kagubatang nalalanta. Nakita nila ang mga bukiring nagiging tigang. Nakita nila ang mga pamilyang nagugutom. Nakita nila ang buong rehiyon na unti-unting namamatay. At sa gitna ng lahat ng iyon, ay nakatayo ang pinuno ng mga tagahanap habang hawak ang bughaw na puso. Biglang namutla ang lalaki. Unti-unti niyang ibinaba ang kanyang kamay. Parang ngayon lamang niya tunay na nakita ang magiging bunga ng kanyang kagustuhan. Tahimik ang buong bulwagan. Walang nagsasalita. Pagkaraan ng ilang sandali ay napaluhod ang lalaki. Hindi siya makatingin kay Mara. Hindi ko alam. Mahina ang kanyang tinig. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Tahimik na lumapit si Mara. Ngayon alam mo na. Nakatitig lamang ang lalaki sa sahig. Unti-unting humupa ang liwanag. Unti-unti ring tumigil ang pagyanig ng santuwaryo. Ngunit bago pa man lubusang bumalik ang katahimikan, may isa pang bagay na nangyari. Mula sa pedestal ay nagsimulang lumitaw ang mga sinaunang salita. Maliwanag ang pagkakaukit. At habang pinagmamasdan ni Mara ang mga ito, unti-unti niyang nauunawaan ang mensahe. May isa pang huling pagsubok. Isang desisyong tanging siya lamang ang maaaring gumawa. At ang desisyong iyon ang magtatakda sa magiging kapalaran ng bughaw na puso magpakailanman. Tahimik ang buong santuwaryo. Nakatitig si Mara sa mga sinaunang salitang lumilitaw sa pedestal. Ang bughaw na liwanag mula sa bughaw na puso ay unti-unting kumakalat sa paligid, nagbibigay ng kakaibang ningning sa mga pader at haligi ng bulwagan. Maging ang mga tagahanap ay hindi makapagsalita. Ang kanilang pinuno ay nananatiling nakaluhod sa sahig, dala ang bigat ng katotohanang kanyang nasaksihan. Dahan-dahang binasa ni Mara ang mga salitang nakaukit sa pedestal. Ang kapangyarihang ito ay hindi maaaring manatiling walang tagapag-ingat. Nagpatuloy ang paglitaw ng mga salita. Sa bawat salinlahi, isang tao ang pipiliin upang bantayan ang bughaw na puso. Napalunok si Mara. Unti-unti na niyang nauunawaan. Ngunit darating ang panahon na ang huling tagapag-ingat ay kailangang gumawa ng pasya. Napatingin siya sa makinang na bato. Muling nagliwanag ang mga salita. Manatili ang bughaw na puso sa mundo ng tao o ibalik ito sa pinagmulan nito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan niyon. Ibig sabihin, mayroon siyang pagpipilian. Maaari niyang ipagpatuloy ang tradisyong sinimulan ng kanyang mga ninuno. O maaari niyang wakasan ito. Biglang nagningning ang buong bulwagan. At sa harapan niya ay lumitaw ang isang bagong pangitain. Nakita niya ang kanyang lola. Hindi ito tunay na naroon. Isa lamang itong alaala na iniwan ng sinaunang kapangyarihan. Ngunit malinaw ang mukha ni Aliling Rosa. Mabait, mapayapa. Katulad ng lagi niyang naaalala. Mara, sabi ng pamilyar na tinig, napuno ng damdamin ang kanyang dibdib. Lola? Ngumiti ang matanda. Kung nakikita mo ito natapos mo na ang paglalakbay. Hindi napigilan ni Mara ang pagluha.
Napakarami niyang pinagdaanan upang makarating sa puntong iyon. Hindi ko alam kung ano ang tamang desisyon. Malungkot ngunit mapayapang ngumiti si Aling Rosa. Walang perpektong desisyon. Ngunit may desisyong ginagawa para sa kabutihan ng marami. Unti-unting lumabo ang anyo ng matanda. Bago ito tuluyang mawala, ay sinabi nito ang huling mensahe. Magtiwala ka sa iyong puso, na wala ang pangitain. Muling bumalik ang katahimikan. Napatingin si Mara sa bughaw na puso. Sa loob ng ilang sandali ay nagmuni-muni siya. Naalala niya ang kanyang mga magulang, naalala niya ang kanyang lola, naalala niya ang mga magsasaka sa baryo. Ang mga kagubatan, ang mga ilog, ang mga taong umaasa sa biyayang dulot ng kalikasan. Pagkatapos ay ginawa niya ang kanyang pasya, lumapit siya sa pedestal. Dahan-dahan niyang inilagay ang bughaw na kristal sa isang maliit na uka sa ilalim ng bughaw na puso. Agad na nagliwanag ang buong santuwaryo. Mas maliwanag kaysa sa anumang nakita niya noon. Nagsimulang umikot ang bughaw na enerhiya sa buong bulwagan. Kasabay nito ay lumitaw ang huling mensahe. Tinanggap ang pasya ng tagapag-ingat. Unti-unting umangat ang bughaw na puso mula sa pedestal. Pagkatapos ay dahan-dahan itong lumutang patungo sa kisame ng santuwaryo. Isang sinag ng liwanag ang bumukas sa ibabaw. Parang isang pintuang nagdurugtong sa ibang daigdig. Tahimik na pinanood ng lahat ang pangyayari. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyang naglaho ang bughaw na puso sa loob ng liwanag. Kasunod nito ay nawala rin ang bughaw na kristal. Unti-unting nagsara ang liwanag. At bumalik ang katahimikan. Nagtaka ang mga tagahanap. Maging si Mara ay hindi agad nakagalaw. Pagkatapos ay nagsimulang magliwanag ang mga pader ng santuwaryo. Isang huling mensahe ang lumitaw. Ang bughaw na puso ay ibinalik. Sa pinagmulan nito, ang biyaya nito ay mananatili sa lupain habang ang mga tao ay patuloy na magmamahal at mag-aalaga sa kalikasan. Unti-unting naglaho ang mga salita. Kasabay nito ay nagsimulang gumuho ang ilang bahagi ng sinaunang bulwagan. "Umalis tayo rito!" sigaw ng isa sa mga tagahanap. Agad silang tumakbo palabas, kasama si Mara. Mabilis nilang nilisan ang santuwaryo habang patuloy na bumabagsak ang mga lumang bato. Sa wakas ay narating nila ang ligtas na bahagi ng lambak. Paglabas nila ay nakita nilang unti-unting nagsasara ang lihim na lagusan. Parang nilulon muli ng kabundukan ang lahat ng lihim na matagal nitong itinago. Tahimik na pinagmamasdan niyon ni Mara. Alam niyang iyon na ang katapusan ng kanilang paghahanap. Lumapit sa kanya ang pinuno ng mga tagahanap. Iba na ang ekspresyon nito ngayon. Wala na ang dating kasakiman sa kanyang mga mata. "Patawad," sabi nito. Tahimik na tumango si Mara. "Ang mahalaga ay natutunan mo ang katotohanan." Napayuko ang lalaki. "Marahil iyon ang tunay na kayamanang hinahanap ko." Pagkatapos noon ay tuluyan nang umalis ang mga tagahanap. Hindi na sila muling bumalik. Lumipas ang mga buwan. Unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Mara. Ngunit may mga pagbabago. Mas naging masagana ang mga bukirin. Mas luminaw ang tubig sa mga ilog. Mas naging luntian ang kagubatan. Maraming tao ang nagtaka sa magandang pagbabagong nangyari sa kanilang lugar. Ngunit si Mara lamang ang nakaalam ng tunay na dahilan. Isang hapon, habang nakaupo siya sa harap ng bahay, napatingin siya sa kabundukan. Ngumiti siya. Wala na ang lihim na banga, wala na rin ang bughaw na puso. Ngunit naiwan ang pinakamahalagang aral. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o kapangyarihan. Nasa pangangalaga ito sa kalikasan, sa pagmamahal sa kapwa, at sa mga pasyang ginagawa para sa kabutihan ng nakararami. At habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa likod ng kabundukan, alam ni Mara na natapos na ang lihim na iniwan ng kanyang lola. Ngunit magsisimula naman ang isang bagong kwento. Kwento ng isang dalagang naging karapat-dapat na tagapag-ingat ng pinakamahalagang pamana ng kanyang mga ninuno. Wakas.